Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre at ito ang aking daily devotion para sa ngayong June 18, 2024. We will now continue po sa ating tema for this week na Trusting God in Financial Matters. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay umiikot sa verse ng 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Naglalaman po ito ng "The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Sa Tagalog po, upang mas lalo nating maintindihan, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti, at ang magtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang ibig sabihin po ng 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7, kapag po tayo'y nagbibigay ng malaking effort towards something, towards sa goal natin, for example, malaki ang tsansang makakamit natin yung goal na yun and much more. Dahil ito po ang prinsipyo ng ating Panginoon. If we reap more, we sow more. Meaning po is, kapag meron po tayong maraming tinanim, marami po tayong aanihin. When we put more into something, we will get more out of that something. This also applies sa pagbibigay. Kapag tayo nagbigay, tayo makakatanggap. Pero dapat po sa pagbibigay, ito'y ating galing sa puso. Ibig sabihin, bukal sa loob. Hindi po tayo napipilitan, hindi po tayo nagkakaroon ng alinlangan. Napagdesisyonan po natin sa ating kaloob-looban na tayo gustong tumulong, na tayo gustong magbigay to give glory to God. Ngayon po, sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7, marami po tayong teachings na matututunan. Una po dun is, the New Testament teaches sacrificial and voluntary giving. Ibig sabihin po nito is mula sa puso, tulad nga po ng sabi ko. And may isa pang binanggit, ang temang sacrificial. Ibig sabihin po nito, kapag nagbibigay daw po tayo, hindi yung katiting lang, hindi yung kakaunti, hindi yung bare minimum na kaya nating ibigay. No. Kapag nagbibigay po tayo, dapat yung ibibigay natin is mahalaga sa atin. Na kung mawawala sa atin, hindi tayo ganun kadaling mag-move on or hindi ganun kadaling bitawan yung ating ibibigay. Dapat daw po, it feels as if we are sacrificing something. We are offering something that is of value to us. Hindi po katulad nung sa Old Testament na nagre-require siya ng kung anumang mga dapat ibigay bilang isang Kristiyano. No. Sa New Testament daw po, kinakailangan na mula sa puso, bukal na bukal sa ating loob, ang ating pagbigay. Pangalawa po, the New Testament encourages a cheerful giving. Ibig sabihin po nito, even though nagbibigay tayo ng something na may value sa atin or may halaga sa atin, we still have a healthy consciousness and masaya rin po tayo nagbibigay sa ating mga kapwa o kaya sa ating Panginoon. It is not something na kapag nagbigay tayo, lulungkot tayo tapos matagal pang magkakaroon ng negative feeling sa loob natin. No, that is also not considered as a cheerful giver. Sa perspective po ng Panginoon, ng ating God, ang isang cheerful giver ay nagbibigay ng something of value sa Kanya, pero at the same time, He is willing and they are joyful. They are cheerful na nakakatulong. Pangatlo po is, the New Testament teaches bountiful sowing and bountiful reaping. Ito nga po yung sinasabi ko na kapag marami tayong inilalaan na effort na time sa isang bagay, more likely, magsasucceed tayo sa bagay na iyon, and bukod sa ating ginugusto, may matatanggap pa tayong extra. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10,
He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Sa Tagalog, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at pagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So sinasabi po dito na kapag binibigyan daw po tayo ng biyaya ng ating Panginoon, hindi po ito lahat as for our consumption, just for our needs. No. Yung biyaya pong ibinibigay sa atin ng Panginoon, partly po yan, is para ibigay po natin pabalik sa mundo o kaya sa ating mga kapwa, or much better, para po sa ikalulugod ng ating Panginoon. Bale, sabi nga po ni Pastor Russell, meron pong binibigay na biyaya sa atin for sowing, sa pagtatanim. At meron naman pong biyayang binibigay sa atin to serve as bread para po sa ating mga pangangailangan. Kailangan po ma-discern natin yung dalawang iyon so that we would not consume all of His blessings. Hindi po dapat para sa atin lang yung kanyang biyaya. No. We should always give back. 'Di ba? We should always have a bountiful sowing. Yung binhi po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay iaalay natin pabalik upang magkaroon pa tayo ng mas maraming blessings na matatanggap. Para naman po sa sagot ko sa discussion ng pinrovide po ni Pastor Russell na how do you know which one is seed for sowing and which one is bread for food? Para sa akin po, kinakailangan pagnilayan muna natin ito ng maigi at humingi rin po tayo ng guidance sa tulong sa ating Panginoon na siyang magbibigay ng concrete na sagot sa atin. Kasi, who better na magbigay ng advice, ng guidance kung hindi ang ating Panginoon, di ba? So, we should trust in Him and put faith na i-guide niya tayo in the right way kung ano ang naaayon sa kanyang mga plano. Muli, ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat and give glory to God.